Bago ngayong gabi, inararo ng isang jeepney ang mga concrete at plastic barrier sa Commonwealth Avenue, Quezon City. 7 sakay ng jeepney ang sugatan. 4 sa kanila ang dinala sa ospital. Ayon sa mga saksi, humaharurot ang jeepney at tila nakagitgitan ng isang taxi at isa pang jeepney. Hawak na ng pulisya ang tsuper ng jeepney na sinusubukan pang makuna ng pahayag. Online muna ang mga klase sa Metro Manila at ilang lugar sa Rizal at Laguna bilang pag-iingat sa nauuso ulit na malatrang kasong sakit. Habang walang pasok, mag-iinspeksyon na rin sa mga paaralan bilang pag-iingat sa lindol. May report si Bernadette Reyes. Nauuso na naman ang mga malatrang kasong sakit o influenza-like illness. May mga nagkasakit na nga niyan sa Don Alejandro Roses Senior Science and Technology High School sa Quezon City. This past few months, medyo tumaas nga po yung number ng mga cases natin pagdating sa influenza. Yet, we always inform the students to take their vitamins at magkaroon ng sapat na pahinga. Marami pong nag-a-absent, especially dun sa pangalawa kong anak na sa school nila. Maraming lumiliban ng classes, gawa ng may mga sipon. Sa ngayon, mas mababa pa ang bilang ng tinatamaan niyan kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pero inaasahan ng DOH na darami ito mula Nobyembre hanggang Pebrero ng susunod na taon. Yung pagbabago ng temperatura na yon ay nagiging dahilan rin para ang ating mga lalamunan ay maging makati kasi nagiging tuyo yung hangin. Ayon sa Department of Health, edad 5 hanggang 14 na taong gulang ang karamihan ng mga kaso ng influenza-like illnesses. Dahil dito, kansilado hanggang bukas October 14 ang face-to-face classes sa mga public schools sa Metro Manila. Sa Don Alejandro Roses Senior High, naglilinis sa mga empleyado habang wala ang mga estudyante. Ganyan din ang ginawa sa ilang paaralan sa Marikina at sa isang eskwelahan sa Muntinlupa. Alinsunod na rin ito sa utos ng DepEd na mag-disinfect ang mga paaralan. Mas importante yung hygiene at ang mga estudyante na meron nararamdaman, kapag meron pong nararamdaman, wag na hong papasukin. Payo ng DOH para iwas sakit, magsuot ng face mask, regular na maghugas ng kamay, kumain ng mga masusustansyang pagkain at magkaroon ng sapat na tulog. Habang walang klase, isinabay na rin ang inspeksyon sa mga gusali kung ligtas sa lindol sa utos din ng DepEd. Sa Quezon City High School, nagpaskil na rin ang mga dapat gawin sakaling lumindol. Tinatanggal namin yung mga hazard sa bawat classroom, at gumagawa rin kami ng mga kinukulayan din namin yung mga nag-fade ng mga arrows namin for evacuation. At magdi-disinfect din po kami. Bukas hanggang Miyerkules naman mag-online class lang sa lahat ng antas sa Taytay Rizal para mag-inspeksyon at mag-sanitize ng mga gusali. Ang Antipolo City wala na rin face-to-face classes bukas, all levels, public and private, hanggang Biyernes, October 17, bilang pag-iingat din sa flu-like illness. Simula rin bukas, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Laguna. Tatagal yan hanggang October 31. Mas tututukan daw ang inspeksyon sa mga school building, lalo't abot ang West Valley Fault sa ilang bahagi ng Laguna. Hinikayat din ng Kapitolyo ang mga residente na patibayin ang kanilang mga bahay. Nauna nang sinabi ng FIVOX na hindi matitrigger ng malalakas na lindol sa bansa ang paggalaw ng West Valley Fault dahil malayo ito sa epicenter ng mga naunang lindol. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Milyon-milyong pisong ayuda ang ipamamahagi sa Davao Oriental at iba pang lalawigang tinamaan ng kambal na lindol sa Mindanao noong Biyernes. Inanunsya yan ng Pangulo na dumalaw sa Davao Oriental. May report si Ian Cruz. Nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol umaga nitong Biyernes, nagtakbuhan palabas ng mga silid ang mga mag-aaral ng Manay National High School sa Davao Oriental. May mga napadak, covered and hold, pero may napatakbo na rin na may mga nahuhulog na gamit. Naiwan sa mga silid ang mga gamit ng mga nagtakbuhang estudyante. Di na muna pinapapasok ang mahigit 1,300 na estudyante. Dahil wala pang clearance
kung ligtas pa ang mga silid. Mag-request na lang kami ng yung MDRR sa munisipyo na kung pwede sila lang sana yung papasok doon sa loob para makuha yung mga gamit ng mga bata kasi nandoon daw yung mga cellphones nila. Ang kondisyon ng mga silid ang inalam din ni Pangulong Bongbong Marcos nang dumalaw kanina sa paaralan. Kinumusta niya rin ang mga pasyente ng Manay District Hospital na nasa labas na dahil labis ding napuruhan ng lindol. Damay rin ang rectory o tinutulugan ng mga pari sa San Ignacio de Loyola Parish. Nanunuluyan muna ang mga pari sa mismong simbahan na ligtas naman sa pagsusuri kaya pwede pang pagdausan ng misa. Napinsala rin ang opisina ng DNR Senro ng Manay. Yung isang building namin sa admin building namin is hindi na hindi na operational. So ang ibang naka-office dito inilipat namin doon sa isa naming building. Sa Barangay Ignacio, ilang bahay ang muntik magulungan ng malalaking bato mula sa bundok. Napinsala ang ilang linya ng kuryente na kinukumpuni na rin ng Davao Oriental Electric Cooperative. Sa bayan ng Tarragona, may mga nananatili pa rin sa mga tent sa grounds ng munisipyo. Binisita rin sila ng Pangulo. Balak daw umpisahan sa Biyernes ang pagtatayo ng mga modular bunkhouse na paglilipatan ng mga nasa tent. We will put 150 units. 150 units po. Where is the location? 50 here and 50 for each LGUs na nag-request na po. 150 total. Sa pulong sa mga lokal na pamahalaan at ahensya, inanunsyo ng Pangulo na 50 milyong piso ang inilaang tulong sa buong Davao Oriental. Tig 15 million pesos ang para sa mga bayan ng Manay, Lupon, 3 hanggang 10 milyong piso naman para sa iba pang bayan. May 15 hanggang 20 milyong pisong tulong din para sa iba pang apektadong probinsya. Para naman sa iba pang lalawigang naapektuhan ng lindol, 15 hanggang 20 milyong piso ang ayuda. It's up to the LGU kung paano nyo gagamitin. Mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling nilindol ang Cebu. Nasindak sila ng malakas na aftershock na nagdulot ng tuluyang pagguho ng isang bahay at paglitaw ng sinkhole sa ilalim ng nabitak na kalsada. May report si Darlene Kai. Magdadalawang linggo nang bangungot sa Cebu ang mga aftershock matapos ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Kaninang madaling araw, muli silang nabulabog ng lindol na 5.8 magnitude ang lakas. Napalabas ang mga empleyado sa gusaling ito sa Cebu City. Sa Bogo City muli ang epicenter pero sa lupa na. Napabangon ang mga nasa tent sa Barangay Cogon. 8 ang isinugod sa ospital dahil nasugatan, hinika o nakaramdam ng chest pain. Kinaumagahan, tumambad ang isang bahay na may bitak lang noon pero tuluyang gumuho. Sa pagsusuri ng Bogo City DRRMO at PHIVOLCS, mahigit 200 bahay sa Bogo ang nasa no-build zone area. Gaya ng mga bahay sa Barangay Libertad, Nailon at Dakit na nasa mismong Bogo Bay Fault at sa Barangay Anunang Sur at Anunang Norte na nasa ibang fault system. Lumikas na ang mahigit 100 pamilya. May mga nakatira sa mga kaanak sa ibang lugar, habang ang iba nagtiis sa mga tolda sa bakanting lote. Reminder lang, hindi pa talaga safe yung kanilang bahay o structure. Advice namin wag lang muna talagang doon matutulog, yung doon na parang bumalik na sa kanilang dating as per PHIVOLCS is may pa talaga yung aftershock. Sa bayan ng San Remigio, 3 metro ng kalsada ang nabiyak. May nadiskubre pang sinkhole. Walang naitalang nasugatan. Sa Talisay City na napuruhan ng lindol at aftershocks, pati ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental, buong linggong suspendido ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan. Naka-online at modular alternative mode of learning muna ang mga estudyante. May bitak kasi sa ilang paaralan tulad sa Lagtang Elementary School na off-limits na sa mga guro at mag-aaral. Ang tulay sa Barangay Campo 4, bawal muna sa mabibigat na truck. Nang masuri, nakitang hiwa-hiwalay na ang ilang mga steel plate at ilang bolts sa bar ng tulay. Nakita na mo nga doon ay pipila nga nga buslot, visible kayo ang buslot. Unya doon na pay pipila nga to ka mga dapat sa ilawom sa maong taytayan nga medyo wa na magdapat
nagbuwag na. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipoprotesta ng Pilipinas ang panibagong panggigipit ng China sa ating mga barko na nangyari malapit lang sa Pag-asa Island at Palawan. Sa Bajo de Masinloc naman, sinusuri ng Coast Guard di lang ang floating barrier ng China, kundi pati ilang namatang istruktura sa bahura. May report si Bam Alegre. Dalawang kumpol na tila pundasyon o biga sa ilalim ng dagat. Hindi masabi ng Philippine Coast Guard kung ano at kanino ang mga yan nang makita sa kanilang Maritime Domain Awareness Flight o paglipad sa Bajo de Masinloc. Sa entrada ng bahura may floating barrier na inilatag ng China. Iimbestigahan ito ng PCG. May radio challenge galing sa isang warship ng Chinese Navy. Pero sa pambihirang pagkakataon, walang barko ng China Coast Guard sa mismong lagoon. Sa halip, nasa labas ang mga barko ng CCG at ilang Chinese Maritime Militia vessel. Tila nagmamasid sa 5 barko ng BFAR at 2 barko ng PCG na may hatid na krudo at ayuda sa mga Pilipinong mangingisda. Naroon din ang MV Mamalakayan ng BFAR na nagkakarga sa mga nahuling lamang dagat ng mga Pinoy. 2012 pa kontrolado ng China ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Ang standoff doon ang nagbunsod sa Pilipinas na ihabla ang China sa Permanent Court of Arbitration na pumabor noong 2016 sa ipinaglalaban ng Pilipinas na walang basehan ang pag-angkin ng China sa shoal, desisyong hindi kinikilala ng China. Isa sa mga red line o hakbang ng China na ikasasagad ng pasensya ng Pilipinas ang pagtatayo ng estruktura o land reclamation ng China sa Bajo de Masinloc. Sa Kalayaan Islands naman, ramdam ang girian ng Pilipinas sa China. Sa Sandy Cay na bahagi ng territorial waters ng Pag-asa Island, binomba ng tubig ng CCG Vessel 21559 ang BRP Datu Pagbuaya ng BFAR na nagsasagawa roon ng maritime patrol. Binunggupan nito ang stern ng vessel na nag-iwan ng bahagyang pinsala. Pati ang BRP Datu Sanday ng BFAR pinuntirya rin ng mga barko ng China. Walang nasaktan sa mga sakay ng mga barko. Nagpalipad din ng China ng helicopter mula sa kanilang Navy vessel. Ayon sa PCG, hindi bababa sa 15 ang Chinese Maritime Militia vessel. May 5 CCG vessel at isang Chinese warship ang nasa palibot ng Pag-asa Island, na hindi lang basta exclusive economic zone kundi territorial sea o teritoryo na mismo ng Pilipinas. This is the closest that the Chinese Coast Guard harassed and bullied BFAR vessel. It only has a distance of 1.6 to 1.8 nautical miles. Yes, very close to Pag-asa Islands. Maituturing na ba itong paglabag sa soberanya ng Pilipinas? Yes, because we have territorial sea dito sa areas na to. It's always been very concerning because we are dealing with the lives of the crew of the BFAR or even the Philippine Coast Guard personnel. Walang mga barko ng PCG sa Pag-asa Island ng mga sandaling iyon. We have BRP Melchora Aquino patrolling the vicinity of Skoda Shoal yesterday. And then we also have 2 other 44-meter vessels in other areas, one in Recto Bank and the other one is in Union Bank. These BFAR vessels, there are Coast Guard crew on board. Sa naratibo ng China, illegal daw na pumasok sa tinatawag nilang Nansha Islands ang mga barko nating tagumpay raw nilang naitaboy. Pinalagan niya ng Pilipinas na handang maghain ng diplomatic protest. Mula sa West Philippine Sea, Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. Na-late sa pagdinig ng House Ethics Committee ang inireklamo roong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Pero wala raw kinalaman dyan ang dinaluhan niyang lightning protest kagabi sa labas ng isang exclusive subdivision sa Makati City. Hindi, bati tayo. Meow, start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Pagbabalik sa mga ninakaw na pera ng taong bayan ang isa sa mga isinigaw ni Barzaga at nang nasa 200 rallyistang nag-ingay sa kabila ng ulan at bahagyang tensyon. Bantay sarado sila ng nasa 200 pulis. Kanina, kahit na late sa House Committee hearing si Barzaga, iginit niyang haharapin ng reklamo at hindi makikipag-areglo. Nagugat ang ethics complaint sa asal umano niyang diakma sa isang mambabatas at paglabag sa saligang batas at House rules. Hindi raw ang pagdalo sa rally ang dahilan kung bakit siya na late.
We were very busy last night. I was just playing games on my computer. I prefer not to settle because I want to try to have a hearing and to try to make my defense there kasi mas maganda talaga pag if we can all air our grievances out and to talk about it. Panahon na upang bawiin ang mga kaharian. Handa na ang mga bagong henerasyon ng mga sangre na sina Terra, Flamara, Dea at Adamus para sa misyong bawiin ang mga kaharian sa Encantadia at pabagsakin si Kera Mitena. Ulong lang ang anak na ako! Isa sa mga anak ni Rosel at Chris, played by Zoren at Carmina Villaruel Legaspi, isinilang na sa first episode ng bagong afternoon prime na Hating Kapatid. Pero bakit tinangay? Kinuha ko po ang bata nang walang paalam kay Rosel. Ang magiging kapalaran ni Belle na ginagampanan ni Cassie at ang love interest niyang si ex-PBB housemate Vince Maristella, abangan. Very welcoming ng Legaspi family. And para sa akin, thankful din ako kay Cassie dahil siya yung mga ka-partner ko dito at napaka-komportable ako kasama siya. Si Vince, excited and curious na rin daw sa next batch of housemates ni Kuya. Sino naman kaya ang bet niyang pumasok sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0? Siyempre yung best friend ko si Sofia Pablo. Isa yun sa mga parang sinusuportahan ko din dahil isa din siya sa taong sumusuporta sa akin nung pagsimula ko ng career ko dito sa GMA. Ako po si Michael V. Batang Bubble ako. Vice Ganda, Esnir, Ay de las Alas, Jillian Ward at ang OG boy pickup na si Ogie Alcacid e-eksena sa 30th anniversary special ng Bubble Gang. Mapapanood ang comeback segments at special guests sa 2-part anniversary special episodes sa October 19 at 26. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.